Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng ilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. Sa ito mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ako na i-share sa inyo tungkol ito sa isang interview kay Vice President Sara Duterte. Matapos nga ito magpakampi sa kanyang ama about sa controversial ng kanyang confidential fund. Ito ay naispatan sa isang Thanksgiving ho mga ka-action at kinunan po siya ng panig kung ano ang masasabi niya pero tila hindi na po siya sumagot. Siguro pinayuhan na po ng kanyang ama na wag nang sagot ng sagot. Mas lalo lang lalala ang sitwasyon kapag sumagot ka pa at magkamali ka naman, sasagot mo. So para lubos po natin maunawaan mga ka-action, mga kakampeng, panoorin po natin ang nasabing video. No comment na si Vice President Sara Duterte sa usapin ng confidential funds. Yan ay matapos siyang ipagtanggol kamakailan ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng dating Pangulo, walang masama sa hiling na pondo ng Office of the Vice President, lalo't gagamitin daw sana ito para sa pagbabalik ng ROTC. Tuluyan ang inalis ng Kamara sa budget ng OVP at Department of Education ang 600 million pesos na confidential funds. Kanina bumisita ang Vice Presidente sa Malabon at Navotas para sa isang gift-giving event. Kasama niya si Senator Amy Marcos. VP sana naman. No comment po. Thank you. Yes, sir. No comment, sir. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napakinggan na po natin at napanood na po natin ang ating dalawang mga tainga. Ay mata pala. May pagkalutang-lutang naman si host nyo So yun na ho mga ka-action, no, wala na po siya. No comment na lang po siya. Baka kasi mag-iba naman ang sagot niya at kung ano-ano naman ang masasabi niya sa mamamayang Pilipino. Kaya siguro pinayuhan na ito ni dating Pangulong Duterte na Inday, wag ka nang sumagot-sagot sa anumang mga tanong sa iyo about sa naging controversial o kinasasangkutan mo na about sa confidential fund na yan. Baka kasi iba naman ang magiging sagot mo. At mamasamain naman ng maraming Pilipino. Baka hindi lang kalaban ng bayan ang mababanggit mo dyan ang mga nagtatanong sa'yo. Baka iba-iba naman ang babanggitin, kaya tikom na lang ang bibig niya. Sa usaping confidential fund, dyan magsisimula ang pagbagsak ni Vice President Sara Duterte hanggat hindi niya mabigyan ng linaw ang nasabing controversial na yan. Di ba? Ito ay maraming nagsasabi na paninira daw ito kay Vice President Sara Duterte dahil ito ay may balak siguro na tatakbo if ever man sa 2028 presidential election. Ito ang sabi ng ating mga kaibigan ay paninira daw ito ng maaga. Hindi po yan paninira ng maaga kung hindi tinatanong po natin ang ating pera kung nasaan napunta. Ngayon, kung may maganda po siyang paliwanag at may mga resibo siya na ipresenta sa nasabing kontrobersyal, wala naman pong problema. Kahit pula ka man, kakamping ka man, kung may resibo siya, walang problema. Pero kung wala po talaga siyang maipakita at tila hindi na siya umiimik about sa naging kontrobersyal na yan, tila talagang mananatili sa maraming Pilipino at patuloy na magtatanong ang sambayanang Pilipino sa nasabing kontrobersyal na 125 million na confidential fund. Nang dahil dyan, nahalungkat patuloy yung record niya doon na confidential fund niya sa Davao na 2.6 billion. Ayan tuloy, pinagpapapasa na siya ng salin niya. Ewan ko lang kung i-declare lahat ni Vice President Sara Duterte kung magpasa siya ng salin. Kahit sabihin naman natin na may isasampa sa kanya ang makabayang black na impeachment, hindi rin tayo makakasiguro sa nasabing isasampa na kaso laban sa kanya. Alam ho natin kung gaano po siya kalakas sa Congress. Di ba? Pero
Wag po tayo maging, hindi po tayo pwede maging negative. Kailangan positive lang po tayo lagi na magiging patas sana ang Congress. Oo. 'Di ba? Ngayon, unti-unti na po natin nakakamit ang liwanag. At sana, hiling ho natin lahat na ito ay tuloy-tuloy na tumatapat ang liwanag sa ating mga maliliit. So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping no, gin-share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat sa lahat nating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao o all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Good evening everyone. Beautiful.